isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, ginulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat. Pagpalang araw, kapag gabi sa isang ating purihin ang ating nangyam sa pagtatayo. Ito sa aral sa Torah. So ngayon po, pagpapatuloy natin ang pagtalakay sa aklat ng Sampo. Kabanata 4. Kumalat sa buong Israel ang mga salita ni Samuel. Sa panahong iyon, lumabas ang mga Israelita upang makipagdigma laban sa mga Pilistin. Nagkampo sila sa Ebenezer, at ang mga Pilistin naman ay sa Apek. Paglilinaw, ang mga Pilistin ng Pilistia ay hindi dapat ipagkamali sa mga Palestinian ng Palestine. Magkaibang tao sila. Patunay, ang mga Palestine ay sumasamba kay Dagon, habang ang mga Palestinian ay sumasamba kay Allah, sapagkat sila ay mga Muslim mula pa noong unang panahon. Ang mga Palestinian ngayon ay hindi mga inapo ng mga Palestine na kaaway ng mga tunay na Hebreyong Israelita. Isinaayos ng mga Palestine ang kanilang hukbo upang salubungin ang mga Israelita, at nang sumiklab ang labanan, natalo ang mga Israelita. Napatay ng mga Palestine ang humigit kumulang 4,000 sa kanila sa labanan. Nang makabalik ang mga sundalo sa kampo, tinanong ng nakatatanda ng Israel, bakit tayo pinabayaan ni Yahweh na alahayam upang magtagumpay ang mga Palestine ngayon? Dalhin natin mula sa Shilo ang kaban ng tipan ni Yahweh upang sumama siya sa atin at iligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway. Kaya't nagsugo ang mga tao sa Shilo at dinala nila ang kaban ng tipan ni Yahweh na alahayam, na nakaluklok sa pagitan ng mga kerubin. Ang dalawang anak ni Eli, sina Hofni at Pinehas, ay naroon din kasama ng kaban ng tipan ni Yahweh na alahayam. Nang dumating ang kaban ng tipan sa kampo, nagsigawan ang buong Israel ng napakalakas anupat yumanig ang lupa. Nang marinig ng mga Pilistin ang ingay, nagtanong sila, ano ang sigawang ito sa kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang dumating ang kaban ni Yahweh na alahayam sa kampo, natakot ang mga Pilistin. Aba, pumasok sa kanilang kampo ang kanilang alahayam. Wala pang nangyaring ganito, sabi ng mga Pilistin. Tayo ay mapapahamak. Sino ang magliligtas sa atin mula sa kamay ng kanilang makapangyarihang alahayam? Siya ang alahayam na sumalakay sa mga Egyptians ng iba't ibang salot sa ilang. Tibayan ninyo ang inyong loob, mga Pilistin. Magpakalalaki kayo. Kung hindi ay gagawing alipin kayo ng mga Hebreyong Israelita, gaya ng pagiging alipin nila sa inyo.
Magpakalalaki kayo at makipaglaban. Kaya't nakipaglaban ang mga Pilistin at tinalo nila ang mga Israelita. Bawat isa sa mga Israelita ay tumakas sa sarili nilang tolda. Napakalaki ng pagkalugi. 30,000 sundalo ng Israel ang napatay. Nahuli ng mga Pilistin ang kaban ng tipan ni Yahawa at namatay ang 2 anak ni Eli, sina Hopni at Pinehas. Ang kamatayan ni Eli. Sa araw ding iyon, may isang Benjamita na tumakbo mula sa labanan at nagtungo sa Shilo, na punit ang kasuotan at may alikabok sa ulo. Pagdating niya, si Eli ay nakaupo sa kanyang upuan sa tabi ng daan, nagmamasid sapagkat nababahala ang kanyang puso para sa kaban ng tipan ni Yahawa na alahayang. Nang pumasok ang lalaki sa bayan at ibinalita ang nangyari, humiyaw ang buong bayan. Narinig ni Eli ang sigawan at nagtanong, "Ano ang ibig sabihin ng kaguluhang ito?" Dali-daling lumapit ang lalaki kay Eli na 98 taong gulang na at halos bulag na. Sinabi ng lalaki, "Galing po ako sa labanan. Ngayon din ay tumakas ako mula roon." Tinanong ni Eli, "Ano ang nangyari, anak?" Sumagot ang lalaki, "Ang Israel ay natalo sa harap ng mga Pilistin. Marami ang nasawi sa hukbo. Ang 2 mong anak, sina Hopni at Pinehas, ay patay na rin. At ang kaban ng tipan ni Yahawa ay nabihag." Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaban ng tipan ni Yahawa, nahulog siya patalikod mula sa kanyang upuan sa tabi ng pintuan ng bayan. Nabali ang kanyang leeg at siya ay namatay, sapagkat siya ay matanda na at mabigat. 40 taon siyang naging hukom sa Israel. Ang manugang ni Eli, ang asawa ni Pinehas, ay noon ay buntis at malapit ng manganak. Nang marinig niya ang balita na ang kaban ng tipan ni Yahawa ay nabihag at ang kanyang biyanan at asawa ay patay na, siya ay humilab ang tiyan. Sa matinding sakit, mahirap ang kanyang panganganak. Sinabi ng mga babaeng tumutulong sa kanya, "Huwag kang panghinaan ng loob. Nagkaanak ka ng lalaki." Ngunit habang namamatay siya, pinangalanan niya ang bata na Isabod, na ang ibig sabihin ay nawala na ang kaluwalhatian mula sa Israel dahil sa pagkabihag ng kaban ng tipan ni Yahawa at sa pagkamatay ng kanyang biyanan at asawa. Muli niyang sinabi, nawala na ang kaluwalhatian mula sa Israel sapagkat nabihag ang kaban ng tipan ni Yahawa na alahayam. Any comment po? Si Eli pala mabigat. Siguro kaya hinayaan niya yung kanyang mga anak na piliin ng mga taba. Kasi nakakakain din siya nun, no? So, saka siguro hindi na rin siya nakakakilos kasi matanda na, bulag pa. Kaya mabigat siya. Tapos yung Kaya sis, kahit, tumaba sila ng tumaba dahil sa kakakain ng sin offering. oo, yung taba kasi pinipili nila para kasi kay Aba, di ba? Kaya tapos kahit dala nila ang kaban ng tipan, hindi sila pinagtanggol ng alahayam, no?
Kasi Iniwan nga unrighteous sila. sila eh. Oo. Unrighteous. So, iba talaga pag ang saserdote o mga namumuno ang nagkakasala eh, no? Buong bayan talaga ay apektado. Di ba daming kawal na ano? O baka Grabe. cleansing Biruin din mo, din yan. 30,000 na kawal ang nawala. Dahil unrighteous ang mga ang wish nila. Oo. Hindi sila sinamahan. So, ibig kahit kung hindi karapat dapat, hindi ka pa rin ipagtatanggol kabanantipan. Alay. At saka sa ganung paraan talaga, parurusahan ni Aba yung yung kasalanan ng mga anak ni ni Sabay namatay eh. Eli. Oo. Kasi yun ang sinabi kay kay si Samuel Oo. na Mamatay eh. parurusahan niya. Oo. Hindi nila inaasahan na mangyayari yung gaganap. Hmm. First time natalo ang mga Israelita. Wala na. Patuloy po tayo, Sis Maria. Salamat. Kabanata 5. Ang kaban ng tipan sa Ashdod at Ekron. Pagkatapos maagaw ng mga Pelistin ang kaban ng tipan ng Alahayam, dinala nila ito mula sa Ebenezer patungong Ashdod. Kinuha nila ang kaban ng tipan at ipinasok sa templo ni Dagon at inilagay ito sa tabi ni Dagon. Kinaumagahan nang gumising ang mga taga-Ashdod, naroon si Dagon, nakadapa sa lupa sa harapan ng kaban ng tipan ni Yahawa ng mga Israelita. Tinayo nila muli si Dagon at ibinalik sa kanyang lugar. Ngunit kinabukasan ng umaga, pagbangon nila, muling natagpuan si Dagon na nakadapa sa lupa sa harap ng kaban ng tipan ni Yahawa, ang alahayam ng mga Israelita. Naputol ang ulo at mga kamay nito at nakahandusay sa may bungad ng pintuan. Katawan na lamang ang natira. Kaya't hanggang sa araw ng pagkakasulat nito, walang pari ni Dagon o sino mang pumapasok sa templo ni Dagon sa Ashdod ang tumatapak sa bungad ng pintuan. Ang kamay ni Yahawa, ang alahayam ng mga Israelita, ay mabigat laban sa mga taga-Ashdod at sa karatig nito. Nagdala siya ng malaking kapahamakan sa kanila at pinahirapan sila ng mga bukol o tumor. Nang makita ng mga taga-Ashdod ang nangyari, sinabi nila, hindi maaari manatili sa atin ang kaban ng alahayam ng Israel, sapagkat mabigat ang kanyang kamay laban sa atin at laban kay Dagon na ating idolo. Kaya tinipon nila ang lahat ng mga pinuno ng mga Pilistin at nagtanong, ano ang dapat nating gawin sa kaban ng alahayam ng Israel? Sumagot ang mga ito, ilipat ito sa Gat. Kaya dinala nila ang kaban ng alahayam ng Israel sa Gat. Ngunit pagdating doon, ang kamay ni Yahawa ay muling bumigat sa lungsod. Nagdulot siya ng matinding takot at pinahirapan ng mga tao, bata at matanda ng mga bukol o tumor. Kaya ipinadala nila ang kaban ng alahayam ng Israel sa Ekron. Pagpasok ng kaban ng tipan ni Yahawa sa Ekron, nagsigawan ng mga taga-Ekron. Dinala nila dito ang kaban ng alahayam ng Israel para patayin kami at aming mga kababayan. Muling tinipon ng mga Pilistin ang kanilang mga pinuno at sinabi,
ipadala na natin ang kaban ng alahayam ng Israel pabalik sa lugar nito. Baka tayo ay tuluyang malipol. Sapagkat ang kamatayan ay nagdulot ng matinding takot sa buong lungsod, napakabigat ng kamay ni Yahweh sa kanila. At yaong mga hindi namatay ay pinahirapan ng mga bukol. At ang sigaw ng bayan ay umabot sa langit. Siguro itong kaba ng tipan, walang cover, no? Hindi nila kinavera ng ayos, kaya siguro yung radiation niya. Kasi powerful ang nito naaano yung mga tao, nagkakasakit sila. Kaya di ba pag tina-travel yan na at saka hindi wala nakakapasok sa sa dakong kabanal-banalan. At saka may cover siya na blue, ang daming layer na cover yan, di ba, pag tina-travel nila. Pero ito siguro, kunin nila, walang cover. Kaya, pagkakita pala ng mga tao, natakot na. Hindi nila alam yung radiation niya. Nagkakabukol sila. Pinatalo man ni Aba yung mga Israelita, pero gumanti naman siya, di ba? Oo. Sa Niloob bawat niya. bayan, 3 bayan yung Oo. kanyang pinarusahan. Niloob naman niya na makapunta siya sa lugar ng mga Palestine. Oo. At saka, wala na nag-attempt ever since na nakawin uli yun. Oo. Unless gusto mo magkabukol. Tumor. Tsaka gusto mo mamatay. Oo. Pinaghiganti niya din ng di ba, mga Israelita. Oo. Hindi, tsaka hindi dahil sa righteousness ng Israel, kundi dahil sa mga idolatry ng mga taga-Ashdod, mga Pero kalaban. tingnan mo, dito pa lang makikita natin na walang silbi ang mga idolo nila. Oo, Kasi pati tingnan mo, idolo, yumuyukod no? tingnan mo, nadapa yung pinadapa ng alahayam yung sa harap niya. Pangalawa na, pinutol Oo, pati si Dagon. ulo. Tapos yung pangalawang beses, nagkaputol-putol na yung pa at kamay. Saka Si ulo, Dagon. katawan na lang natira. Oo. So pinapakita lang dito na walang katulad ng alahayam kay sa mga idolo na yon ng mga Philistine. So marami dito ang itinuro ng alahayam sa mga Philistine. Oo, Siya at ay saka alam nila, walang katulad. ina-acknowledge nila na powerful dahil naabalitaan Oo. nila niya sa Egypt Ngayon, pinagtagumpay sila hindi dahil kasi makasalanan ng Israel. May dungis ang mga Israelita. Kaya Lalo hindi pa niya yung pinag- yung priesthood pa ngayon ang nagkasala. Oo. Oo. Kaya biruin mo kasalanan ng ilang tao, damay ang buong bayan. Mm. Kasi mga namumuno At saka yun ang Oo. sa altar mismo. Yun Ang nga eh. linaw-linaw, di ba? Dapat sila Mm. ang banal Sila pa namumuna. Mm. Kaya tingnan natin sa mga ating gobyerno kung ano mangyayari sa ating mga pinuno. Sige, sa Maria. Ang pagbabalik, Kabanata 6. Ang pagbabalik ng kaban ng tipan sa mga Israelita. Nang ang kaban ng tipan ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita, ay nasa lupain ng mga Pilistin sa loob ng 7 buwan, tinawag ng mga Pilistin ang kanilang mga pari at mga manghuhula at nagtanong, ano ang dapat naming gawin sa kaban ng mga Israelita? Sabihin ninyo kung paano namin ito maibabalik sa kanila. Sumagot sila,
Kung ibabalik ninyo ang kaban ng alahayam ng Israel, huwag ninyo itong ibabalik ng walang handog. Magpadala kayo ng handog bilang kabayaran sa inyong pagkakasala. Sa gayon, gagaling kayo at malalaman ninyo kung bakit hindi pa inaalis ng kanyang kamay sa inyo. Ang kanyang kamay sa inyo. Nagtanong ang mga Pilistin, anong handog ang dapat naming ipadala sa kanya? Sumagot sila, 5 gintong bukol at 5 gintong daga, ayon sa bilang ng mga pinuno ng mga Pilistin, sapagkat iisa ang salot na dumapo sa inyo at sa inyong mga pinuno. Gumawa kayo ng mga modelo ng inyong mga bukol at ng mga dagang sumisira sa lupain at ibigay ninyo ang karangalan kay Yahweh, ang alahayam ng Israel. Baka sakaling alisin niya ang kanyang kamay mula sa inyo, sa inyong mga idolo at sa inyong lupain. Bakit ninyo pinatitigas sa inyong mga puso, gaya ng ginawa ng mga taga-Egypt at ni Faraon? Nang parusahan sila ng alahayam ng Israel, hindi ba't agad nilang pinaalis ang mga Israelita upang makaalis na ang mga ito? Kaya ngayon, maganda kayo ng isang bagong kariton at 2 inahing baka na bagong panganak. Ngunit hindi pa nagagamit sa pagsasaka. Itali ang mga baka sa kariton, ngunit ihiwalay ang kanilang mga guya at ikulong sa kulungan. Ilagay ninyo ang kaba ng alahayam ng Israel sa kariton. At sa isang kahon sa tabi nito ay ilagay ang mga gintong bagay na handog ninyo bilang kabayaran. Pagkatapos, pakawalan ninyo ang mga baka na nagdadala ng kariton at hayaang maglakad. Bantayan ninyo ito. Kung ito ay magtutungo sa lupain ng Beth Shemesh, nangangahulugang si Yahweh ang nagdala ng malaking salot sa atin. Ngunit kung hindi, malalaman natin na hindi. Kanyang kamay ang dumapo sa atin, kundi nagkataon lamang ang nangyari. Kaya't ginawa nila ito. Kumuha sila ng 2 ganitong baka, itinali sa kariton at ikinulong ang kanilang mga guya. Inilagay nila ang kaba ng tipan ni Yahweh sa kariton, kasama ang kahon na may mga gintong daga at mga modelo ng bukol bilang handog. Diretso namang lumakad ang mga baka patungong Beth Shemesh, hindi lumilihis sa kanan o sa kaliwa, habang umuungal sa daan. Sinundan sila ng mga pinuno ng mga Pilistin hanggang sa hangganan ng Beth Shemesh. Noon ang mga taga Beth Shemesh ay nag-aani ng trigo sa kapatagan. Nang sila ay tumingala at makita ang kaban, sila ay nagalak sa kanilang nakita. Dumating ang kariton sa bukirin ni Joshua ng Beth Shemesh at huminto roon sa tabi ng malaking bato. Pinagputol-putol ng mga tao ang kahoy ng kariton at inihandog ang 2 baka bilang sinunog na handog kay Yahweh. Ibinaba ng mga Levita ang kaban ng tipan ni Yahweh at ang kahong may mga gintong bagay at inilagay sa ibabaw ng malaking bato. Nang araw ding iyon, naghain ang mga taga Beth Shemesh ng mga sinunog na handog at mga alay kay Yahweh ang alahayam.
Nang makita ito ng 5 pinuno ng mga Pilistin, bumalik sila sa Ekron ng araw ding iyon. Ito ang mga gintong bukol na ipinadala ng mga Pilistin bilang handog kay Yahweh. Isa para sa Ashdod, isa para sa Gaza, isa para sa Ashkelon, isa para sa Gath, at isa para sa Ekron. At ang bilang ng mga gintong daga ay ayon sa bilang ng mga bayan ng mga Pilistin na sakop ng 5 pinuno, maging ang mga kuta at mga nayon sa paligid. Ang malaking batong pinaglagyan ng mga Levita sa kaban ng tipan ni Yahweh ay nananatiling bilang patotoo sa bukirin ni Joshua ng Beth Shemesh hanggang sa araw na isinusulat ito. Ngunit pinarusahan ni Yahweh ang alahayam. Ang ilan sa mga taga Beth Shemesh ay 70 sa arak sa kanilang ang kanyang pinatay. Sapagkat sila ay sumilip sa loob ng kaban ng tipan. Nagdalamhati ang bayan dahil sa matinding pagparusa ni Yahweh. At sinabi ng mga taga Beth Shemesh, sino ang makakatagal sa harapan ng banal na alahayam na ito? Si Yahweh? Kanino natin ipapadala ang kaban mula rito? Kaya nagpasugo sila ng mga mensahero sa mga taga Kiryat Jearim na nagsasabing, ibinalik na ng mga Pilistin ang kaban ng tipan ni Yahweh, ating alahayam. Pumarito kayo at dalhin ninyo ito sa inyo. Yung sa verse 20, at sinabi ng mga taga Bethshemesh, sino ang makatatagal sa harapan ng banal na alahayam na ito na si Yahweh? Lagyan mo na, kasi parang parang magkaiba ang alahayam sa si Yahweh. Ang banal na alahayam na ito na si Yahweh. Correct. Okay. Tapos ano pa, ano ba yung ano ba yung mga reaction nyo? Ito, nagtataka ko, bakit 2 inahing baka na bagong panganak? Siguro, kaya itong 2 inahing baka ang ginamit para magsilbing magpapadede doon sa 2 batang guya, no? Kasi hindi nila alam, siguro mga ilang araw yan, o ilang buwan nila ka rin. Kaya nga, may gatas yung bakang yon, no? Pero hindi ba yun Tapos, ang ginamit nila, yung 2 baka na yon na bagong panganak, pinatay nila kasi hinandog nila yung kay Yahweh. hindi, may 2 guyang, batang guya eh. Baka itong batang guya ang inialay. Ikinulong. Ikinulong, iniwan ata. Hindi, kasama. Kasama yung 2 Oo, kasama. Ba't nila ikukulong yun? Kasama, kaya siguro yung 2 pinanghila ay bagong panganak para may magpapadede dun sa 2 guyang bata. So, alin doon ang hinandog nila? Yung nanay o Yung yung 2 guya, yung 2 guyang bata, yung bata, Ah, bagong panganak. Kasi sabi ko, dahil babae, bawal yun eh. Di ba, mataas pang hormone nun, mga bagong panganak pa, di ba? Siguro taga-bitbit lang talaga ng kariton tong 2 bagong panganak na Mm. Tapos, magtutungo sa, nagbaka sakali pa sila na nagkataon lang. Binantayan pa nila kung saan dadalhin yung no? Yung kabanantipan. Dire-diretso ang mga baka. So, ginagamit talaga ng alahaya, pati ang mga hayop. Nakikinig sa instruction. Buti pa yung mga hayop, hindi lumilingon sa kaliwa o kanan, no? hmm. Pero talaga, ano kaya yung tsura ng bukol? Parang chocolate hills? Yung gintong bukol? Baka naman kagaya ng
ng chocolate na, ano ba yon? Yung dark chocolate. Tapos ano, pati gintong daga. Meron palang salot ng mga daga, ano. Hmm. Kulang sila sa ano. Okay, may mga ano pa, katanungan. Si, si Sis Maria, baka wala na. Salamat, Okay po. salamat. Kabanata 7. Isang pinuno at hukom para sa mga Israelita. Kaya't dumating ang mga lalaki ng Kiryat Jearim at kinuha ang kaban ng tipan ni Yahawa ang alahayam. Dinala nila ito sa bahay ni Abinadab na nasa burol at itinalaga nila si Eleazar na anak ni Abinadab upang magbantay sa kaban. Tangklistera. Nanatili ang kaban sa Kiryat Jearim ng mahabang panahon. 20 taon ang lumipas. Sa panahong iyon, nagsimulang manumbalik ang buong sambayan ng Israel kay Yahawa ang alahayam. Kaya't sinabi ni Samuel sa buong Israel, kung tunay na kayo ay manunumbalik kay Yahawa ang inyong alahayam mula sa kaibuturan na inyong mga puso, alisin ninyo ang inyong mga idolo at mga Ashtaroth. Ituon ninyo sa inyong sarili ang inyong sarili kay Yahawa lamang at siya lamang ang inyong paglingkuran. At ililigtas na kayo mula sa kamay ng mga Pilistin. Kaya't inalis ng mga Israelita ang mga idolo ni Baal at Ashtaroth at si Yahawa lamang na alahayam ang kanilang pinaglingkuran. Pagkatapos ay sinabi ni Samuel, tipunin ninyo ang buong Israel sa Mizpa at ako ay mananalangin kay Yahawa ang alahayam para sa inyo. Kaya't nagtipon sila sa Mizpa. Doon ay kumuha sila ng tubig at ibinuhos ito sa harapan ni Yahawa. Sa araw na iyon, sila ay nag-ayuno at ipinahayag ang kanilang mga kasalanan na nagsabi, kami ay nagkasala kay Yahawa, aming alahayam, at si Samuel ay nagsilbing pinuno ng Israel sa Mizpa. Nang mabalitaan ng mga Pilistin na inagtipon ng mga Israelita sa Mizpa, pumunta ang mga pinuno ng mga Pilistin upang lusubin sila. Ngunit nang marinig ito ng mga Israelita, sila ay natakot sa mga Pilistin. Kaya't sinabi nila kay Samuel, huwag mong itigil ang pananalangin kay Yahawa para sa amin upang iligtas niya kami mula sa kamay ng mga Pilistin. Kumuha noon si Samuel ng isang batang kordero na sumususo at inihandog ito bilang buong sinunog na handog kay Yahawa ang alahayam. Tumawag si Samuel kay Yahawa para sa Israel at siya ay dininig niya. Habang inihahandog ni Samuel ang sinunog na handog, lumapit ang mga Pilistin upang makipaglaban sa mga Israelita. Ngunit ng araw na iyon, dumagundong si Yahawa, ang alahayam. Ng malalakas na kulog laban sa mga Pilistin. Nabulabog ang mga ito at nagtakbuhan mula sa harap ng mga Israelita. Kaya't nagsilabas ang mga kalalakihan ng Israel mula sa Mizpa. At hinabol ang mga Pilistin, pinatay sila hanggang sa lugar sa ibaba ng Beth-kar.
Pagkatapos, kumuha si Samuel ng isang bato at itinayo ito sa pagitan ng Mispa at Shen. Pinangalanan niya itong Ebenezer o bato ng pagtulong na nagsasabi, hanggang sa puntong ito ay tinulungan tayo ni Yahweh, ang alahayam. Kaya't nasupil ang mga Pilistin at hindi na muling lumusob para sa lupain ng Israel. Sa buong buhay ni Samuel, ang kamay ni Yahweh ay laban sa mga Pilistin. Ang mga bayan mula Ekron hanggang Gat na dating nasakop ng mga Pilistin ay naibalik sa mga Israelita, pati na ang mga karatig na teritoryo. At nagkaroon din ng kapayapaan sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Amorite. Si Samuel ay patuloy na nagsilbi bilang pinuno ng Israel sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Taon-taon ay umiikot siya sa Bethel, Gilgal, at Mispa at doon niya hinahatulan ang Israel. Ngunit palagi siyang bumabalik sa Rama sapagkat doon ang kanyang tahanan at doon din niya hinahatulan ang Israel. Doon din siya nagtayo ng altar para kay Yahweh, ang alahayam ng Israel. Paglilinaw. Mapapansin mo dito kung paano pinamunuan ni Samuel ang Israel sa kanyang panahon bilang isang propeta, pinuno at hukom. Isang malinaw na patunay na ang doktrinang huwag humatol na mga relihiyong Kristiyano at mga sekta ay maling aral. Ang katwiran at paghahatol ayon sa kautusan at kalooban ni Yahweh ay tungkulin ng mga lingkod niya sa bayan. May ano lang ako, dito sa yung kaba ng tipan, nung nang ibinalik sa mga Israelita, dinala nila ito sa bahay ni Abinadab. So, maaring si Abinadab ay isang Levita oo, at inilagay nila si Eleazar na anak ni Abinadab. Oo nga, so Levita at sacerdote itong si Abinadab. Sacerdote yan si Abinadab. Oo. Ngayon, anong nangyari sa toldang tipanan? Kasi 'di ba sinabi ng Alahem sa aking tahanan, 'di ba, ay may mangyayaring yung babagsak, 'di ba, pagbagsak. Kasi doon namatay ang nawala na ang kaba ng tipan doon, tapos doon pa namatay si Eli. So, parang defiled na. Siguro nawala na 'yon. Kaya nung after how many months, dito na lang sa bahay ni Abinadab, dinala ang kaba ng tipan. Bali yung toldang tipanan sa ay nawala na. Kasi nawala na rin ang ng mga pamilya. Ang daming namatay sa lugar na yun, di ba? Oo. So parang defiled na siya. Kaya tumagal So, ng dito, 20 years sa bahay oo. ni Abinadab. So, ibig sabihin, si Samuel ay nasa 20, siguro kung si Samuel ay medyo teenager na, nasa 30 plus na siya, no? Oo. Nung mga ganitong kaganapan. Around 30. So, siya ang namuno. Pero taka lang ako, dito sa verse 6, kaya't nagtipon sila sa Mispa, doon ay kumuha sila ng tubig at ibinuhos ito sa harapan ni Hawa. Ano ang tubig? Bakit? May papaliwanag ka ba, sis? Alas. Sa verse 6, teka. Oo. Tapos nag-ayuno sila at ipinahayag ang kanilang mga kasalanan na nagsabi, ano to? Hindi naman to Day of Atonement? Tipunin ninyo ang buong Israel sa Mispa. Bakit magbubuhos ng tubig? Oo nga. Mukhang wala akong naalala dito na kung paanong Kaya tingnan ko paliwanag yung ng English, iba. Wait. Oo. Anong chapter yan? Chapter
5. Ay, 6? 6 na ba? Oo, tama, 6. Wait, medyo naglo-load. Chapters, tapos 6, Verse 6. 6. Oo. Why do you harden your hearts? Hindi to. Parang 7, 6. 7 na yan. When they had assembled at Mizpah, they drew water and poured it out in the presence of Oo the nga. Alhayam. Chapter 7 na pala tayo. They drew water and poured it out in the presence of the Alhayam. On that day, they fasted, and there they confessed, we have sinned against Yahweh our Alhayam. They poured it out in the presence of the Alhayam. So water talaga. Ano kaya ibig sabihin? Mukhang ano to. Kagaya nung ginawa ng mensahero. Ano ginawa niya? Ginawa niyang yung tubig, 'di ba sa panahon ng ng Passover? Hindi. They drew water. When they had assembled at Mizpah, they drew water and poured it out in the Kaya lang hindi presence of the nabanggit Alhayam. kasi dito kung ano yung kapistahan, bakit sila nagkaroon Oo. ng pagtitipon. Basta tinawag lang. Parang symbol of this, and I will intercede with Yahweh the Alham for you. Meron ba nito sa ano? Dahil sa kanilang pag-idol. So the Israelites put away their idols of Baal, Ashtoreth. Tingnan ko nga. May sinabi ba siya, I will intercede? Sino? Kaya Si tinalis ng mga Israelita at pagkatapos sinabi, tipunin ninyo ang buong Israel sa Mizpah at ako ay mananalangin kay Yahweh, ang Alahayam, para sa inyo. Tama naman. Oo, tama naman to. Pero bakit tubig ba? Hindi ba sila nag-birth offering at blood ang inano nila sa Alahayam? Parang wala akong naaalala kung paano ito pinaliwanag ng ng mensahero eh. Hindi niya rin yata ito napansin Hindi, parang hindi. Di ba pag maghingi ka, baka sin offering. Tapos yung dugo ay binuhos. Oo. Baka tubig, no? Wala naman silang dito, walang sin offering, walang burnt Hindi kasi offering. nga kasi kahit sa mga sinabi kasi, di ba, kung tunay na kayo ay manunumbalik kaya huwag niyong alam mula sa kaibuturan ng inyong mga puso, alisin ninyo ang inyong mga idolo at mga ashtarot. Ituon ninyo ang inyong sarili kay Yahweh lamang at siya lang ang inyong paglilingkuran at ililigtas niya kayo mula sa kamay ng mga Filistin. Kaya't inalis ng mga Israelita mga idol ni Baal. So pero kailangan niyang at si Yahweh. Tapos pagkatapos sinabi niya sa Samuel, tipunin ninyo ang buong Israel sa Mizpah at ako ay mananalangin kay Yahweh ang Alahayam para sa inyo. So ibig sabihin, kailangan may birth offering lang. Lahat di ba ng ng mga sin offering to. Kaya't nagtipon sila sa Mizpah doon ay kumuha sila. Hindi to kumuha ng tubig sis. Ano? Tingin ko sila, nag-sin offering. At ang blood ay ibinuhos sa harapan ni Yahweh. Sa araw na iyon, sila ay nag-ayuno at pinahayag ang kanilang mga kasalanan na nagsabi, kami ay nagkasala kay Yahweh aming Alahayam. Ayun, sin offering to sis. Hindi natin hindi natin Tingnan napansin. kaya natin sa corrupted version kung anong nakasulat doon. Sige sis, pakitingnan. Wala akong kopya. Tingin ko sin-offering to. Kung tubig lang ang sinabi dito pero tingin ko blood. Wala namang ibinubuhos sa harap ng harapan ni Yahweh. Bakit ka bubuhos ng blood? First NIV. oo, 7:6. 7, 7, 6. verse 6. Hindi, assemble, they drew water. Water Verse talaga and poured it out before the Oo nga. Alahayam. Ano That yan? they were Corrupted. We have sinned against. Now Samuel was serving. Sin offering yan sis. Hmm.
Bale, i-edit ko to, ayusin ko, and then balikan na lang natin. So, Mhm. ano tayo, proceed tayo sa ano? Oo, eto nga, sin offering nga talaga itong ginawa nila. Kasi ang sabi dito, we have sinned against the Yun na nga, Alahayam. kami Now ay Samuel was nagkasala. serving as leader of Israel at Mizpah. Oo, kami ay Oo, nagkasala kaya ang alahayam. So, oo. sinofering to CSE, ayusin ko na lang. Kaya Then, ano nag-fasting natin. sila dito, 'di ba? They Oo, fasted and oo, oo. confessed. Buti na lang pala nabasa natin. Kasi yung English ganito, hindi natin naayos eh. Yung Oo. English ito, for Samuel. Kasi nga 'di ba nag-ano sila, kailangan nilang mag sin offering dahil sa pagsamba nila sa mga idolo. Idolatry. Oo, Oo, sa idolatry. idolatry. Kaya nga ipagdadasal sila ni, Samuel. Oo. O, so ito, i-highlight ko na lang ha. Mm. Tsaka nag-ano sila ng ng sumususong ano ba yon? Cordero, di ba? Oo. So talagang 1 year old. Pero hindi, kapapanganak pala ng cordero. Listen natin yan. Okay. So yung mga nakikinig, ganito po talaga, kailangan may kutong nakalusot. May kutong Mm. nakalusot sa ating mga kaya kailangan talaga may final reading, di ba? Oo. Paulit-ulit. At saka, dahil sa mga aklat ng daanan, wala talagang never pa na nagbuhos sila ng tubig sa precious ng alaya. Laging dugo Oo. ng sinunog na hayop. So, ano yan. Nakakita ka, bakit may dugo ngayon niya, Ganon din sa English. So, ayusin natin yan sa Mm. English. Sige, proceed. Meron pa tayo, pwede pa, no? Sige, Sis Maria, Oo. back to you. Kabanata 8. Humiling ang mga Israelita ng hari. Nang tumanda na si Samuel, inatasan niya ang kanyang mga anak na maging mga pinuno ng Israel. Ang pangalan ng kanyang panganay ay Joel at ang pangalan ng pangalawa ay Abijah. At sila ay naglingkod sa Beersheba. Ngunit ang kanyang mga anak ay hindi lumakad sa kanyang mga daan. Lumiko sila sa pagkamakasarili, tumatanggap ng suhol, at binabaluktot ang katarungan. Kaya't nagtipon ang lahat ng nakatatanda ng Israel at pumunta kay Samuel sa Rama. Sinabi nila sa kanya, matanda ka na at ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa iyong mga daan. Kaya ngayon, italaga mo kami ng isang hari upang mamuno sa amin tulad ng ibang mga bansa. Ngunit nang sabihin nila, bigyan mo kami ng hari upang mamuno sa amin, ito ay hindi ikinatuwa ni Samuel. Kaya't nanalangin siya kay Yahweh, ang Alahayam, at sinabi ni Yahweh sa kanya, pakinggan mo ang lahat ng sinasabi ng bayan sa iyo. Hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi ako bilang kanilang hari. Gaya ng ginawa nila mula pa noong araw na inilabas ko sila mula sa Egypt hanggang sa araw na ito, na pinapabayaan ako at naglilingkod sa mga idolo. Gayon din ang ginagawa nila sa iyo. Kaya pakinggan mo sila, ngunit mahigpit mo silang balaan at ipaalam sa kanila kung ano ang igigiit ng hari na maghahari sa kanila. Ipinahayag ni Samuel sa buong Israel ang mga salita ni Yahweh, ang Alahayam, tungkol sa kanilang kahilingan para sa isang hari. Sinabi niya, ito ang gagawin ng haring maghahari sa inyo. Kukuhanin niya
ang inyong mga anak na lalaki upang maglingkod sa kanyang mga karo at kabayo. At sila ay tatakbo sa unahan ng kanyang mga karo. Itatalaga niya ang ilan upang maging pinuno ng 1,000 at pinuno ng 50. Ang iba ay ipapagawa niya ng mga bukirin, mag-aani ng kanyang ani, at gagawa ng mga kagamitang pandigma at kagamitan para sa kanyang mga karo. Kukuhanin niya ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango, mga kusinera at mga panadero. Kukuhanin niya ang pinakamagagandang bahagi ng inyong mga bukirin, mga ubasan at mga punong olibo at ibibigay sa kanyang mga lingkod. Kukuhanin niya ang 10 bahagi ng inyong ani at ng inyong mga ubas at ibibigay sa kanyang mga pinuno at mga lingkod. Ang inyong mga aliping lalaki at babae, pati ang magaganda ninyong baka at asno, ay kukunin niya para sa kanyang sariling gamit. Kukuhanin niya ang 10 bahagi ng inyong mga kawan, at kayo mismo ay magiging alipin niya. Sa araw na iyon, dadaing kayo dahil sa hari na pinili ninyo para sa inyong sarili. Ngunit hindi kayo sasagutin ni Yahweh sa araw na iyon. Ngunit tumanggi ang mga tao na makinig kay Samuel. Sinabi nila, "Hindi. Gusto pa rin namin ng hari na mamumuno sa amin. Kung magkagayon, magiging tulad din kami ng ibang mga bansa na may haring mamumuno sa amin. Lalabas sa unahan namin at lalaban sa aming mga labanan." Nang marinig ni Samuel ang lahat ng sinabi ng bayan, iniulat niya ito kay Yahweh ang alahayam. At sinabi ni Yahweh, "Pakinggan mo sila at bigyan mo sila ng isang hari." Kaya sinabi ni Samuel sa mga lalaki ng Israel, "Umuwi na kayo sa inyong mga bayan." Paglilinaw. Ang pagpapahid ng langis o anointing sa isang hari ay pinayagan ni Yahweh ang alahayam. Ngunit may mga kondisyon at babala na malinaw na pinaabot ni Samuel. Hindi ito kagustuhan ni Yahweh sa simula, sapagkat siya ang hari ng Israel. Ngunit pinahintulutan ito ayon sa kahilingan ng bayan. So, malungkot na ano, no, kahit ang mga anak ni Samuel ay hindi sumunod, hindi naging righteous sa harap ng alahayam. So, ano, nagiging trend yun, ano, pag, ano, then, dito sa, ano, kukuhanin niya ang 10 bahagi ng inyong mga, kung anong, yan ang nangyayari sa atin ngayon, di ba? Yung ating mga tax, kinukuha ng mga kasi namang namumuno sa atin. So kailangan talaga yung kaya pala si ano si King David ay kinalugdan kasi naiiba siya sa ibang mga hari. Siya ang ano ang Davidian kingdom, 'di ba? Yun ang gusto ng alahayam kasi naging faithful si David. Yun nga lang, wala naman perpektong hari na tao dahil nagkasala naman siya sa ano pangangalo niya. Pero ang puso niya ay nasa katulad ng sa alahayam. Although yun nga lang. Pero walang kitang corruption kay David. Talaga sinunod niya yung mga kautusan. Except dun nga lang kay Bathsheba. Ano pa yung mga konumento, yung mga kapatid? Napansin ko lang sis yung ano, yung mga namuno sa Israel.
kahit tapat yung mga magulang nila na lumakad ayon sa kalooban ng alahayam, pero yung kanilang mga anak ay hindi naging tapat. Tingnan mo na lang Oo. si ano, kahit naman Mula si pa kay Jacob, Noah eh. mula No? pa Mula kay, pa kay oo, Noah, kay Moses. oo, yung mga anak nila hindi naging tapat eh. Maliban na lang kay ano, kay Abraham, kay Isaac kay Jacob. Oo. Kaya yung linyadang yun eh, no? Oo, yung Then linya na kay yon. Jake, kay Isaac, may Esau pa. Hindi Oo. lahat eh. Maging sa mga ano sa mga hari, 'di ba? Yung mga anak nila mas tindi pa sa tatay nila eh. Mm. Kay David na lang eh, no? Mm. Kay David na lang naging kalaban niya pa yung ano eh. Kahit pa nung nasa ex-tiyan pa tayo, hindi pa Oo. pagpastor, usually yung anak, merong dyan. Di ba na nagkakaroon ng ng mga problema sa anak. Mm. Yung mga pare, wala. Kasi wala namang, supposed to be, walang asawa yun. Pero usually pag pastor, yan dyan ang nandiyan tina-target talaga ng kalaban, Ang mga Oo. kabataan. Pero iilan lang din siguro sa mga pastor ang talagang faithful yung mga anak nila. Mm. Kasi mayroon din akong kakilalang pastor yung nagkasal sa amin. Talagang buong pamilya niya naglilingkod sa sa simbahan nila. Hindi niya siguro pinaghigpitan ng todo-todo kasi iba pa sa sobrang higpit, kaya nagre-rebelde ang anak. Oo. Hmm? So Nagiging talaga. lahat ng anak niya ay talagang matino, lahat naglilingkod sa sa simbahan nila. Sayang nga lang, no? Keyboard keyboard nagki-keyboard yung wife niya, siya Mm. naman ay kumakanta, tapos yung mga anak niya ay lahat din may katungkulan din sa sa church. So, Pero mali yung kanilang oo, yun sinisunod. nga lang, mali ang kanilang tinatawag na pangalan. Pero kung pagdating sa kumbaga, righteousness din, makikita namin talaga yung righteousness sa pamilya na yun. Hindi yun, self-righteousness. Oo, siguro, Hindi yung masasabing oo, righteousness kumbaga, galing kay Aba. hindi naman natin masasabi kasi si Aba lang ang nakakakita ng kanilang mga puso. Hmm. Pero Sana kumbaga, magising yung sila, no? kung titingnan mo yung katayuan nila sa lipunan, ay talagang masasabi na sila ay namumuhay sa katuwiran. Dahil wala kang maririnig na negatibong komento sa pamilya niya. Mm-mm. Pero ang righteousness kasi sa Aba, baka maligaw yung mga ay, yung gagaling sa alahayam. Tunay na Oo, alahayam. Pag sila kasi, blind follower, maaring sila sa great multitude kasi oo, hindi naman sila masama, oo, di ba? Pero kasi ang righteousness, nagmumula yun kay Yahweh na oo. alahayam. Pag Tanging si tinanggap mo Yahweh siya. lang ang nakakaalam at siya lang Oo, ang pwedeng magsukat sa katuwiran na mayroon ang bawat isa. bawat isa. Tama. Meron nga barumbado dyan, pero mas righteous pa sa isang pastor. Kung Oo, ang ni Yahweh sa pamantayan ng alahayam. oo. May baka yung kinagigiliwan nating tao ay hindi naman niya kinagigiliwan. So hindi natin Mm. masasagot 'yun, di ba? Kaya Alayam na nga. nakakita ng puso. At saka alalahanin natin na ang katuwiran ay hindi banal-banalan, di ba? Oo. Yung Tingnan na, katuwiran, kumpara na lang ang natin, katuwiran ng sample, alahayam ay practical. talagang kung Oo. paano mo, kung paano ka magre-respond sa isang sitwasyon, doon makikita ang iyong katuwiran. Mm-mm. Ano lang sample lang Mm. Ah, sino tingin mo ang gumaganap ng Eh, sa public si Robin Padilla o si Bam Aquino? Sa, Di ba? Mas kung titingin mo, mas marangal, di ba? Si Bam Aquino, pero si Robin pa ba? Pero kung sa ng alahayam, di ba? Kasi si Bam, iba ang kumbaga sa sinusunod niya eh. kinalulugdan, oo, kinalulugdan ng Oo. alahayam.
kahit na yung tao ay sa tingin ng ng karamihan talagang parang bad boy, barambado, Oo, ganun. oo. Pero kung Si Duterte, makatuwiran mura. ang kanyang ginagawa, kinalulugdan pa rin siya ng alahayam. Si Duterte, di ba, kung Yes, ano oo. lang, so, iba talaga ang public persona ng Mm. kaya ang mahirap talagang, nasa alahiyam talaga ang katuwiran. Mm. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara yung nakikita natin na panlabas Oo. na sa Sino nga ba akala yung isang, natin talagang napakaano niya, kumbaga banal-banalan, banal siyang tingnan, oo. ah, Sino ga- nga ba ano, yung, ni Elijah, yung sumunod sa kanya? Isa ding, yung nalungmodo Elisha, ko sa Elijah, Elisha. di ba pag magsalita siya, parang may pagkaano, wala ring modo. Oo, at saka yun nga, Yung mga taong nag-aasal sa kanya, tinutokso siya ng mga bata oo, kasi kalbo. kalbo. Doon mo patulan niya, di ba? Pero Oo. pero siya, na kinalugdan siya ng ginamit siya as prophet, di ba? Hmm. Napaka-honest. Diba? So, pwede pa tayong isang Oo, sige. Mayroon Sige pa po. tayong 10 minutes. Okay po. Oo. Kabanata Siyam. Pinahiran ni Samuel si Saul. May isang Benjamite, isang taong kilala at ginagalang na ang pangalan ay Kish, na anak ni Abiel, anak ni Seror, anak ni Bekorat, anak ni Alfaya, mula sa lipi ni Benjamin. Si Kish ay may anak na lalaki na nagngangalang Saul, isang binatang napakakisi. Walang katulad sa buong Israel at higit siyang matangkad kaysa sinumang lalaki sa bayan. Isang araw nawawala ang mga asno ni Kish, ang ama ni Saul, kaya't sinabi ni Kish kay Saul, kumuha ka ng isa sa mga lingkod at hanapin ninyo ang mga asno. Kaya't dumaan sila sa kaburulan ng lupain ng Ephraim at sa paligid ng Shalisha. Ngunit hindi nila nakita ang mga iyon. Nagpatuloy sila sa lupain ng Shaalim, ngunit wala roon ang mga asno. Dumaan din sila sa lupain ng Benjamin, ngunit hindi rin nila nakita ang mga iyon. Pagdating nila sa lupain ng Zob, sinabi ni Saul sa kanyang lingkod, halika, bumalik na tayo, baka tumigil na ang aking ama sa pag-alala sa mga asno at kami na ang kanyang pinoproblema. Ngunit sinabi ng lingkod, tignan mo, sa bayang ito ay may isang lalaking lingkod ng alahayam. Iginagalang siya at lahat ng kanyang sinasabi ay natutupad. Puntahan natin siya ngayon. Baka sabihin niya sa atin kung saan tayo dapat maghanap. Sinabi ni Saul sa kanyang lingkod, kung pupunta tayo, ano ang maibibigay natin sa kanya? Ubus na ang pagkain natin at wala tayong maihahandog sa lingkod ng alhayam. Ano ang mayroon tayo? Sumagot ang lingkod. Mayroon akong isang kapat na siklo ng pilak. Ibibigay ko ito sa lingkod ng alhayam upang sabihin niya sa atin ang dapat nating gawin. Noon sa panahon ng Israel, kapag may nais sumangguni sa alahayam, sinasabi nila, halika, puntahan natin ang tagakita. Sapagkat ang tinatawag ngayong propeta ay dating tinatawag na tagakita. Dear, Sinabi ni Saul, maganda.
halika, pumunta tayo. Kaya't nagpatuloy silang magkasama papunta sa bayan kung saan naroon ang lingkod ng alahayam. Habang paakyat sila ng burol patungo sa bayan, nasalubong nila ang ilang dalagang palabas upang magsalok ng tubig. Tinanong nila ang mga ito, "Narito ba ang tagakita?" Sumagot ang mga babae, "Narito siya sa unahan ninyo. Narito siya sa unahan ninyo. Magmadali kayo sapagkat ngayon lang siya dumating sa ating bayan. Dahil may handog ang bayan sa mataas na dako. Pagpasok ninyo sa bayan, agad ninyo siyang matatagpuan bago siya umakyat sa mataas na dako upang kumain. Hindi magsisimula ang mga tao hanggat hindi siya dumarating, sapagkat kailangang basbasan muna niya ang handog. Pagkatapos ay kakain ang mga inanyayahan. Kaya umakyat na kayo ngayon at makikita ninyo siya ngayon din. Kaya't pumasok sila sa bayan at habang sila ay papasok, sinalubong sila ni Samuel na paakyat sa mataas na dako. Isang araw bago dumating si Saul, ipinahayag ni Yahweh kay Samuel, "Bukas sa ganitong oras, isusugo ko sa iyo ang isang lalaki mula sa lupain ng Benjamin. Pahiran mo siya bilang pinuno sa aking bayan na Israel. Ililigtas niya ang aking bayan mula sa kamay ng mga Pilistin sapagkat nakita ko ang paghihirap ng aking bayan at ang kanilang pagdaing ay umabot na sa akin." Nang makita ni Samuel si Saul, sinabi ni Yahweh sa kanya, "Ito ang lalaking aking tinutukoy sa iyo. Siya ang mamumuno sa aking bayan." Lumapit si Saul kay Samuel sa pasukan ng bayan at nagtanong, "Maaari po ba ninyong sabihin sa akin kung saan ang bahay ng tagakita?" Sumagot si Samuel, "Ako ang tagakita. Mauna kang umakyat sa mataas na dako, kakain kang kasama ko ngayon at bukas ng umaga, palalayain na kita at sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nasa iyong puso. Tungkol sa mga asnong nawala, 3 araw na ang nakararaan, huwag ka nang mag-alala, sapagkat natagpuan na ang mga iyon. Ngayon, ang buong pagnanais ng Israel ay nakatuon na sa iyo at sa sambahayan ng iyong ama." Sumagot si Saul, "Hindi ba ako ay mula sa lipi ni Benjamin, ang pinakamaliit sa lahat ng lipi ng Israel? At ang aming angkan ay pinakamababa sa lahat ng angkan ng lipi ni Benjamin. Bakit ninyo sinasabi ang ganito sa akin?" Pagkatapos, dinala ni Samuel si Saul at ang kanyang lingkod sa bulwagan at pinaupo sila sa pinakadulong bahagi ng mga panauhin na may bilang na mga 30. Sinabi ni Samuel sa tagaluto, "Dalhin mo ang bahaging itinabi ko, yaong aking sinabi sa iyo." Kinuha ng tagaluto ang hita ng karne at inilagay ito sa harapan ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Ito ang inihanda para sa iyo. Kumain ka, sapagkat para sa iyo ito. Itinabi mula pa noong sinabi kong may panauhin ako." Kaya't kumain si Saul kasama ni Samuel ng araw na iyon.
Pagkatapos nilang bumaba mula sa mataas na dako patungo sa bayan, kinausap ni Samuel si Saul sa bubungan ng kanyang bahay. Kinaumagahan bago sumikat ang araw, tinawag ni Samuel si Saul mula sa bubungan, "Maghanda ka at ihatid na kita." Nang makapaghanda si Saul, sabay silang lumabas. Habang sila ay patungo sa labas ng bayan, sinabi ni Samuel kay Saul, "Paunahin mo ang iyong lingkod." At umalis nga ang lingkod. "Ngunit ikaw, maghintay ka rito sandali at ipapaabot ko sa iyo ang salita mula sa alahayam." Yada. 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 So ano, mga reaction? May ano lang ako dito ha, yung sinasabing bubungan, hindi ito yung tin ano na bubungan. Kasi 'di ba ang mga bahay sa Israel mga flat? Kasi wala namang ulan masyado sa kanila, parang ano lang eh, no? Parang 'di ba si ano din, si Pedro, 'di ba? Na sa bubungan, papaano kasi flat lang yung kanya clay lang yung kanilang mga bubungan doon. So ano, tapos ano ba itong ano? Hindi pa nagsasalita si Saul, alam niya alam na ni Samuel ang hinahanap nila. Kumbaga plinano talaga ng alahayam na Oo. mawala yung mga asno Si Aba para talaga ang mag-segue gumawa sila. ng paraan. Oo, engineer Oo. ng mga pangyayari. Tapos kinausap sila pareho. Sinabi kay Samuel, makikita mo bukas na bukas. Tapos may nakaprepare na pagkain para kay Saul, ano, na may Oo. panauhin. So talagang design, pag may nangyayari sa ating mga, sinasabi natin na blessing in disguise, pag nawala yung isang ganito, o may nangyaring ganon, blessing pala siya, no? Architecture ng ama Mm. ni Aba. Pero Ay po. nakakapagtaka lang kasi nung inanoint niya si Saul, ang parang incident na nangyari, naghahanap ng nawawalan tupa. Nakaibahan Asno naman, naman. oo, Asno. hindi, oo, nung asno na nawawala. At nung inanoint niya naman si David, nagbabantay, nangangalaga ng mga tupa. Anong kaibahan kaya nun? Ay, talagang sa elita ay mga mga pastol, no? Hmm. At saka dito, ah, siguro incidental na lang na makisig si, at saka matangkad. Pero kasi ang pinili, ang angkan, pinakamaliit at pinakamababa na Oo. angkan. Nagkataon lang na matangkad at may hitsura si Saul. So, ibig sabihin, hindi porke, ang alayam, hindi hitsura eh. Kasi meron din siyang pinipili na, Oo. nakalaki, 'Di ba? maliit, na Oo, maitim, di ba? mababasa natin 'yan dito sa mga susunod na kabanata na sinabi ng alahayam na hindi siya tumitingin sa kaanyuan ng tao, Oo. kundi ang tinitingnan niya kung ano ang nasa puso ng tao. Si Saul is maano siya eh, masunurin, di ba? So, tapos naalala niya yung kumbaga, at saka may insecurity pa nga, di ba? Nagtago pa siya sa ulit. Sabi, hindi siya Hmm. ganun ka, kaya power hungry or power tripping. Noon yun ah. Oo, nung Pero, una. kaya lang Pero alam mo talaga, kinalaunan, nagkaroon kasi mm, siya ng jealousy kay David, 'di ba? yun, inggit Oo, talaga ang inggit. wala talagang gamot sa inggit. Kaya kahit wala kang Hmm. ginagawa at may nainggit sa'yo, kaya dapat talaga maging maingat tayo sa ating mga Hmm. pinapakitaan para walang mainggit sa'yo. Wala talagang gamot ang inggit. Kaya yun ang nakasira sa kanya dahil si kay David siya na Tsaka parang nawala siya sa katinoan, di ba? Oo. Parang Nung nawala iniwan sa na siya ng diwa ng alahayam, diwa yun. nagkaroon na siya ng masamang
Oo, Sabi bisa niya, nalalaman ni oo, Bat, no? yung espiritu daw mula, pero hindi ako naniniwala din doon na ano, nagmula sa alahayam yung espiritu, bad spirit. Hindi. True Tingin ba ko yun? meron siyang ano, meron baka may ano sa utak niya o whatever. Pero, ang nakakapagpaano sa kanya, kalma, yung musika. Oo, yung Kasi musika, David na, di yung ba? pagtugtog ni King David. Pero ito yung dadaanan natin masyado tayong advance. Oo, yun nga eh. Oo. Bakit siya? Pero ano, Bakit? meron na ano, mga reaction pa mga kapatid. May tanong kayo bago tayo Ano mag-proceed bang sa ano. napansin nyo dito sa mga nabasa natin na inyong matatandaan? Meron silang ano, no, fellowship offering Oo. at napunta sa ano, special. Kaya naman pala pumunta doon si Samuel, 'di ba? Oo, dahil sinabi na ng alaya, pupunta Oo. doon ang ano. Pumunta ka doon kasi pupunta doon ang lalaki na ituturo ko sa iyo na i-anoint mo. Eh kaya naman pala nagkaroon ng incident na naghahanap siya ng nawawalang asno at doon Oo. sila napunta. Oo. Anong ano nga pala tayong kabanata ng isa? 4, no? Hmm. Nag-start tayo sa No? 4 Mga kapatid, hanggang meron kayong 9. katanungan? Baka, gusto para lang malaman namin na naintindihan ninyo at nakaano kayo. Ano yung bago nyong na, at maaring nabasa nyo ni ito, alam na niyo yung storyang ito, pero ano yung bago? May bago po ba? Sa iyo, si sa Dahlia, may bago ba? May bago bang na ano sa'yo? Hindi, ang napansin ko lang naman dito, kahit na tumutol ang alahayam sa paghingi ng hari ng mga Israelita, gayon pa man pinagbigyan niya at siya pa rin ang pumili kung sino ang Oo. magiging hari. Kasi ang naisip ko kasi dati nun ang namumuno ay ang saserdote, di ba? Oo. Pero kasi ang saserdote hindi naman pwedeng makipaglaban. Hmm. Pero siguro inano niya, sige, pagbigyan ko to kasi kailangan din nila ng hari dahil makipaglaban sila sa mga Hmm. kapwa kingdom, di ba? Ibang kingdom. Oo. Mm. At saka na talagang pinagbigyan ng alahayam na magkaroon sila ng physical na hari dahil yun talaga ay nakadesign sa kanyang divine Oo. kingdom. Kasi Oo, na kapag may hari talaga. kapag Foreshadow. tinawag na kingdom, kailangan may king. Oo, parang foreshadow ng Oo, darating. foreshadow of the things to come. Mm. So si Moises dito, hindi hari. Hindi siya At saka inanoint as king eh. Oo, pero hindi si naman Abraham, inanoint as si Abraham hindi rin isang hari. Hmm, Ang kanilang function is king, pero walang anointing para silang walang mga anointing bilang elder hari. no? Pero ang functions nila, kagaya kay si Jacob, naging hari din siya, pero hindi siya anointed as king. Oo. Pinuno lang. Oo, pinuno. Kumbaga, iginagalang at may marangal na pinuno. Parang walang formal announcement na Oo. itong So, hari. Kasi so hindi ibig naman nila pwedeng kunin. Kasi pag hari ka, pwede mong kunin kahit sino. Hayop, Mm, ganun. Tapos oo. meron ka pang tax na na Oo, due magkakaroon na sa'yo. ng tax kapag ka may nag-declare ka ng hari. so ibig sabihin, Magsisilbi ka ng bumbayan. Hmm. ibig sabihin ng ating Yahawa ay siya ang hari. Oo, siya Mm-mm. naman talaga ang hari. Kaya lang, pinagbigyan niya yung kahilingan ng mga Israelita.
Kaya nagkaroon ng King of Kings. Hmm. Yun ba? Oo. 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 Tama. Foreshadow na ito Kaya, na kaya magkakaroon ngayon, ng hari. kaya ngayon, yun ang difference ng rule ng mga propeta, ng mga saserdote, at saka mga naunang mga pinuno noon. Nagsaserve sila, gumagalaw sila ng katulad ng isang hari, pero hindi sila anointed as king. Oo. Ganun po ba? Tama. Yun ang napansin ko rito. Yun ang Yung mga napansin ko sa... propeta, parang Oo. ano parang messenger, di ba? O ito, Yan po sabihin ibig Ginagampanan mo. nila sabihin ang ng... tungkulin ng isang hari, ng isang hukom, at ng isang saserdote. Ngunit Oo. hindi sila inanoint sa ganoong posisyon dahil ang nag-anoint sa kanila ay ang alahayam. So, isa lang talaga ang hari. Hmm. Dahil ang mga Israelites humingi ng hari, kaya nagkaroon ng physical na hari. Oo. At saka yung diwa kasi ng pag inanoint niya, yung diwa niya nandun eh. Tingnan mo yung sa prophecy, di ba? Sabi, yung isa sa bansero ay binigyan ng isang naka-riding the white horse, ay binigyan ng Ah, crown. Di ba? ngayon, Tapos ngayon, kasama with him. Ibig sabihin, dalawa sila. ngayon Imposible balikan dalawa nat upo. ngayon balikan Oo. natin yung consequences diyan sa pagiging hari. Binanggit diyan kanina. Yung mga Baho kukunin, na. lahat kukunin. Hmm. Hmm. Oo May nga, lahat consequences. kukunin. Yung Ano mga, ba yung chapter Hindi lang yon? yon. Hindi lang yung pag nagkasala ang hari, nagkasala rin ng lahat. oo. Oo. Kasi ano yan eh, hindi yun may iwasan dahil may mga followers ka. Oo. So ang parusa Chapter 13. ay buong 8, ano, 13. Oo, kaya sa ang nasa parusa 8. ay buong And 10 henerasyon. na. Ito Yan. ang gagawin So, ng hari maghahari sa inyo sa verse 11. Kukuhanin niya ang inyong mga anak na lalaki mm, upang maglingkod sa kanyang mga karo at kabayo. Ibig sabihin, magiging soldier at sila ay tatakbo sa unahan ng kanyang mga karo. mm, Tatalaga niya ang ilan upang maging pinuno ng 1,000 at pinuno ng 50. Ang iba ipapagawa niya ng mga bukirin. Mag-aani ng kanyang ani, gagawin yung mga farmers at gagawa ng mga kagamitang pandigma at kagamitan para sa kanyang mga karo. So lahat at his disposal, kukuhanin niya ang inyong mga anak na babae upang maging mga magagawa ng pabango, mga kusinera at mga panadero. Kukuhanin niya ang pinakamagagandang bahagi ng inyong mga bukirin, mga ubasan at mga punong olibo at ibibigay sa kanyang mga lingkod. Kukuhanin niya ang ikasampung bahagi ng inyong ani at ng inyong mga ubas at ibibigay sa kanyang mga pinuno at mga lingkod. Ang inyong mga aliping lalaki at babae, pati ang pinakamagagandang ninyong baka at asno ay kukunin niya para sa kanyang sariling gamit. Kukuhanin niya ang ikasampung bahagi ng inyong mga kawan at kayo mismo ay magiging alipin niya. Sa araw na iyon, dadaing kayo dahil sa hari na pinili ninyo para sa inyong sarili. Ngunit hindi kayo sasagutin ni Yahweh sa araw na iyon. Ayun, ang mga sapagkat, gagawin. sapagkat nakakomit siya sa hari. Oo. So ibig sabihin, ang mensahe niya, sa hari nagmumula. Sa hari binababa. Oo. Mm. Yun ang pinagpalit ng mga Israelites noon. Kasi ang hari hindi naman propeta yan eh. Usually ang hari may propeta din. Yung propeta talaga ang kinakausap ng alahayam. Kasi kaya 'di ba matatandaan natin si Moises, 'di ba naririnig ng mga Israelites yung boses ng alahayam. Oo. Mm. Kaya magmula Prophet nung kasi si ininsist Moses nila, eh. Propeta si Moses magmula eh. nung ininsist nila na maging hari, sa hari na lang nagpaparinig ng boses. Sa hari na lang din nagpapakita sa Tapos si panaginip. King David, hindi naman siya, may propeta siya eh. Hindi nagkipag-usap sa kanya alahayam, Yes, di ba? oo. Si Nathan ang sa kanya, Yes. nag-rebuke. Yes. Yan mga kapatid yung ibig sabihin.
Pero ang mensahero kasi, ang nag-ano yun sa kanya kasi pero at the same time, prophet siya. Hindi, understood na yung mensahero kasi bago pa siya Oo, dumating, anointed na siya eh. Hindi oo. pa siya At saka dumarating, prophet anointed din na siya. siya. Prophet din Mm. siya. Kung meron lang tayo, di ba, naging judge din siya. Sa maligsing panahon na yon, di ba? Siya nag-aano ng mga dispute. Prophet ba ang tawag sa kanya? Hindi. Hindi ba kasi Moses, sina Elijah, di ba? Diwa ng wala siya sinasabi na sarili niyang salita, Mhm. kundi anak kanya ang sinasabi sa kanya. Kasi alam ko ano eh, messenger at saka king. Oo. Hindi isang Sinabi ni propeta eh. sinabi din yun bro ng mensahero na siya ay gumaganap na bilang propeta ng alahayam. Kasi Mhm. ang lahat ng kanyang mga sinasabi ay nagkakatotoo. Sabi niya, ang kaibahan ng false prophet, yung sinasabi nila hindi nagkakatotoo. Pero siya daw, lahat ng kanyang mga sinabi ay nagkatotoo. Kaya Mhm. na-confirm niya na isa rin, yung pagiging propeta ay binigay din sa kanya bilang Na- Nasa kasama ng kanyang prophecy, no? tungkulin. Hindi Oo, hahayaan ng alahayam na lumagpak sa lupa ang lahat ng sasabihin niya. yes, oo. Prophecy yun. Mhm. At siya daw ay dumating upang ipahayag ang salita ng alahayam. At siya ay magsasalita ng hindi ayon sa sarili niya, kundi ayon doon sa nagsugo sa kanya. Kasi mensahero nga din siya eh. Parang yung ginampanan ng Mesaya ay ginampanan niya din. Thank you po. Okay, so medyo overtime na tayo mga kapatid. So, Overtime na. oo. Pero okay pa naman, maga pa naman. Ay, Hmm. 10:15 na pala. Pwede mang offline eh, no? Kaya lang kasi Oo. since pag sinabing overtime, mahaba na yung Oo, video or yung video upload. natin ay Oo. sumusobra na. Oo. Pero kung additional pwede naman natin Sige pagpatuloy. po. Ito, Oo. mga kapatid, maraming salamat. Oo. Be blessed. So, Be okay, blessed. maraming May musika ba salamat. tayo, Yes po. sis? May musika ba Magpe-prepare po tayo? ba tayo ng musika? Ah, Kung sige pwede po. pa sa oras. Sige po. Oo. Okay. Yes, salawag. Salamat. Pwede purihin ang hari. Ah, Purihin ang hari. saan ba natin makikita yon? Hmm, Jepsu. sige, hanapin ko. Ito, okay. Nasa timog silangan, lahing birbong mangutya, mula sa pagkabulag ng mga katotohanan. Inilat na ang mga mata at sundin ang katotohanan. Purihin natin ang hari, ang Bisaya Yahawa siya'y purihin ang
Dalangin ang panahon, halina't sundin ang kautusan. Pagkat ito ay maghahatid sa atin ng kaligtasan, mula sa walang pag-asa patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Hari, ang Bisaya Yahawa siya. Purihin ang Hari, ang Bisaya Yahawa siya. Siya lang ang daan, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang Hari, ang Bisaya Yahawa siya. Siya lang ang daan, ang buhay na walang hanggan. Oh, ang kaniyang kapangyarihan, malawak at walang katapusan. Maging ang kaniyang kaharian, ito'y walang hanggan kapayapaan. Ito'y walang kamatayan.